Good morning. Tara magbasa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita Biblia. Today is 17 October 2023. Nandito na tayo sa Unang Hari chapter 3, ang karunungan ni Solomon. Unang Hari chapter 3 verse 1, naging kakampi ni Solomon ang Faraon, hari ng Ehipto, nang kanyang pakasalan ang anak nito. Itinira niya ang prinsesa sa lungsod ni David habang hindi pa tapos ang kanyang palasyo, ang bahay ni Yahweh at ang pader ng Jerusalem. Verse 2, ngunit ang mga taong bayan ay patuloy pang nag-aalay ng kanilang mga handog sa Diyos sa mga sagradong burol. Ulitin ko yung verse 2 guys ha. Unang Hari chapter 3 verse 2, ngunit ang mga taong bayan ay patuloy pang nag-aalay ng kanilang mga handog sa Diyos sa mga sagradong burol, sapagkat wala pa noong naitatayong bahay-sambahan para kay Yahweh. Verse 3, mahal ni Solomon si Yahweh at sinusunod niya ang mga tagubilin ng kanyang amang si David. Subalit nag-aalay din siya ng handog at nagsusunog ng insenso sa mga altar sa burol. Verse 4, minsan pumunta si Solomon sa Gibeon upang maghandog sapagkat iyon ang pinakatanyag na sagradong burol. Nakapag-alay na siya roon ng daan-daang handog na sinusunog. Guys, tingnan mo lang dito. Pansin nyo ba, hindi talaga binabanggit yung pangalan na babae dito sa Bible. Halos hindi. Hindi naman lahat kasi marami-rami rin namang binabanggit na babae. Pero tingnan mo, katulad nung asawa ni Solomon na anak ni Haring Paraon, hindi binanggit ko anong pangalan ng babae, di ba? Hindi binanggit ko anong pangalan ng wife ni Solomon. Okay, ulitin ko ulit. Verse 3, mahal ni Solomon, Unang Hari chapter 3 verse 3, mahal ni Solomon si Yahweh at sinusunod niya ang mga tagubilin ng kanyang amang si David. Subalit nag-aalay din siya ng handog at nagsusunog ng insenso sa mga altar sa burol. Verse 4, minsan pumunta si Solomon sa Gibeon upang maghandog sapagkat iyon ang pinakatandag ng sagradong burol. Nakapag-alay na siya roon ng daan-daang handog na sinusunog. Verse 5, kinagabihan samantalang siya naroon pa sa Gibeon, nagpakita sa kanya si Yahweh sa isang panaginip at tinanong siya, ano ang gusto mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo, wika sa kanya. Verse 6, sumagot si Solomon, kinahabagan ninyo ang tunay na minahal ang aking amang si David dahil naging tapat at matuwid siya sa inyo at naging malinis ang kanyang puso at ipinagpatuloy ninyo ang inyong tapat na pagmamahal sa kanya nang bigyan ninyo siya ng isang anak na ngayon nakaupo sa kanyang trono. Verse 7, Yahweh, aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David kahit ako'y bata pa at walang karanasan. Verse 8, ngayon nasa kalagitnaan ako ng inyong bayang pinili, bayang hindi na mabilang sa dami. Verse 9, bigyan po ninyo ako ng karunungang kailangan ko sa pamamahala at kakayahang kumilala ng mabuti sa masama. Sapagkat sino po ba ang may kakayahang maghari sa napakalaking bayang ito? Verse 10, dahil ito ang hiniling ni Solomon, nalugod sa kanya si Yahweh. Verse 11, at sinabi sa kanya, dahil hindi ka humiling para sa iyong sarili ng mahabang buhay o kayamanan o kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi ang hiniling mo'y karunungang kumilala ng mabuti sa masama. Verse 12, ibibigay ko sa iyo ang hiniling mo, bibigyan kita ng karunungan na walang kapantay maging sa mga nauna o sa mga susunod pa sa iyo. Verse 13, ibibigay ko rin sa iyo ang mga bagay na hindi mo hiningi, kayamanan at karangalan hindi mapapantayan, at sinumang hari sa buong buhay mo. Verse 14, at kung mamumuhay ka ayon sa aking kalooban, kung susundin mo ang aking mga batas at mga utos tulad ng ginawa ng iyong amang si David, pagkakaluban pa kita ng mahabang buhay.
Verse 15, nagising si Solomon at noon niya nalaman na siya'y kinausap ni Yahweh sa panaginip. Pagbalik niya sa Jerusalem, pumunta siya sa harap ng kaban ng tipad ni Yahweh at nag-alay ng mga handog na susunugin at mga handog para sa kapayapaan. Naghanda rin siya ng isang salo-salo para sa kanyang mga tauhan. Ang hatol ni Solomon. Unang Hari chapter 3 verse 16, isang araw nagpunta sa hari ang dalawang babaeng nagbibinta ng panandaliang aliw. Verse 17, ang sabi ng isa, mahal na hari, kami po ng babaeng ito ay nakatira sa isang bahay. Nanganak po ako habang siya'y naroon. Verse 18, pagkalipas na 3 araw, nanganak din ang babaeng ito. Wala po kaming ibang kasama roon. Verse 19, isang gabi ay nadaganan po niya ang kanyang anak at ito'y namatay. Verse 20, malalim na ang gabi nang siya'y bumangon at habang ako na may natutulog, kinuha niya sa tabi ko ang aking anak at dinala sa kanyang higaan at inilagay naman sa tabi ko ang kanyang patay na anak. Verse 21, kinaumagahan bumangon po ako upang pasusuhin ang aking anak. Ngunit natagpuan ko na lang na ito'y patay na. Subalit nang pagmasdan ko pong mabuti, nakilala kong hindi iyon ang aking anak. Verse 22, tumutol naman ang pangalawa at ang sabi, hindi totoo yan, anak ko ang buhay at ang sa iyo'y patay. Lalo namang iginiit ng una, hindi totoo yan, anak mo ang patay at akin ang buhay. At ganito ang kanilang pagtatalo sa harapan ng hari. Verse 23, kaya sinabi ni Solomon sa isa, sinasabi mong iyo ang buhay na bata at kanya ang patay. At sa ikalawa, ang sabi mo na may sa iyo ang buhay at kanya ang patay. Verse 24, kaya nagpakuha ang hari ng isang tabak at dinala nga sa kanya ang isang tabak. Verse 25, sinabi ng hari, hatiin ang batang buhay at ibigay ang kalahati sa bawat isa. Verse 26, nabagbag ang puso ng tunay na ina ng batang buhay at napasigaw, wag po kamahalan, ibigay na po ninyo sa kanya ang bata, wag lamang ninyong patayin. Sabi naman ng isa, sige, hatiin ninyo ang bata upang walang makinabang kahit sino sa amin. Verse 27, kaya't sinabi ni Solomon, wag ninyong patayin ang bata, ibigay ninyo sa una, siya ang tunay niyang ina. Verse 28, napabalita sa buong Israel ang hatol na iginawad ng hari at ang lahat ay nagkaroon ng paggalang at takot sa kanya. Nabatid nilang taglay niya ang karunungan ng Diyos upang humatol ng makatarungan. Unang Hari chapter 4, ang mga opisyal ni Solomon. Unang Hari chapter 4 verse 1 to 6, ito ang matataas na opisyal ni Solomon nang siya'y hari ng buong Israel. Pare, Azariah na anak ni Zadok, kalihim ng pamahalaan, Elihoref at Ahias na mga anak ni Sisa, tagapag-ingat ng mga kasulatan, Jehoshaphat na anak ni Alihod, pinakamataas na pinuno ng hukbo, Binayas na anak ni Joyada, mga pari Zadok at Abiathar, tagapamahala sa mga punong lalawigan, Azarias na anak ni Nitan, tagapayo ng hari, ang parin si Zabud na anak ni Nitan, katiwala sa palasyo, Ahisar, katiwala sa palasyo, Ahisar, tagapangasiwa sa pilitang paggawa, Adoniram na anak ni Abda. Dito tayo sa Unang Hari chapter 4 verse 7. Naglagay din si Solomon ng 12 punong lalawigan, bawat buwan isa sa kanila ang nag-iipon at nagpapadala ng pagkain para sa hari at kanyang sambahayan. Ito, verse 8, ito ang kanilang mga pangalan: si Binhor sa kabundukan ng Ephraim. Verse 9, si Bindeker ang sa Makas, sa Albim, Beth Semes at sa Elon Bihanan. Verse 10, si Benhesed sa Arabot, sa kanya rin ang suko at ang buong lupain ng Hefer. Verse 11, sa kataasan ng Dor, si Abinadab sa manugang ni Solomon, asawa ni Tafat. Verse 12, si Baana anak ni Ahilod ang sa anak at Mikido kabila ng Joknim. Sakop din niya ang buong Bitsem,
Sa ibaba ng Jezreel buhat sa Bitsen hanggang sa Abel Mehola na nasa tabi ng Jaritan. Verse 37, Giber ang sa Ramoth Galaad, kanya ang mangkampo ni Jair na anak ni Manases sa lupain ng Gilead. Kanya rin ang sakop ng Argob sa lupain ng Bashan. 60 lungsod ang napapaligiran ng pader at may kandadong tanso sa mga tarangkahan. Verse 14, sa Mahanaim naman ay si Ahinadab na anak ni Aido. Verse 15, at si Ahimaas, asawa ni Basimat na anak ni Solomon ang sa Naphtali. Verse 16, si Baana na anak ni Husay ang sa Asher at sa Alot. Verse 17, at si Jehoshaphat na anak ni Paroa ang sa Isakar. Verse 18, sa Benjamin ay si Semi na anak ni Ela. Verse 19, samantalang si Giber na anak ni Yori ay inilagay niya sa Gilead sa lupain ng Sihon, hari ng mga Amoreo, at Og, hari ng Bashan. At mayroon pang isang pinuno sa mga sariling lupain ng hari. Ang kayamanan at karunungan ni Solomon. Unang Hari chapter 4 verse 20, parang buhangin sa tabing dagat, sa dami ang mga mamamayan sa Juda at Israel, sagana sila sa pagkain at inumin at masaya silang namumuhay. Verse 21, napasa ilalim sa kaharian ni Solomon ang lahat ng kaharian mula sa ilog Euphrates hanggang sa lupain ng mga Filisteo at hangganan ng Ehipto. Nagbabayad sila ng buwis at naglilingkod sa kanya habang siya ay nabubuhay. Verse 22, ganito karami ang pagkain na uubos ni Solomon at ng kanyang mga tauhan araw-araw. Hari ng mainam, 150 kaban, hari ng karaniwan, 300 kaban. Verse 23, ulo ng pinatabang baka, 10 nito ay bakang galing sa pastulan, 100 tupa, bukod pa ang mga usang malalaki at maliliit, mga usang gubat at mga gansa. Verse 24, sakop niya ang lahat ng lupain sa kanyang sakop niya. Verse 24 guys, pakisabayan ako. Sakop niya ang lahat ng lupain sa kanluran ng ilog Euphrates buhat sa Tipsa hanggang sa Gaza. Ito ngayon yung popular ngayon yung Gaza tsaka yung Israel. Kasi nga may war sila ngayon. Verse 24, sakop niya ang lahat ng lupain sa kanluran ng ilog Euphrates buhat sa Tipsa hanggang sa Gaza. At nagpasakop. So ibig sabihin noon pa sakop na ni Solomon yung Gaza guys. Okay, verse 24, sakop niya ang lahat ng lupain sa kanluran ng ilog Euphrates buhat sa Tipsa hanggang sa Gaza, at nagpasakop sa kanya ang lahat ng hari sa kanluran ng ilog, kahit walang gumagambala sa kanyang kaharian. Verse 25, habang nabubuhay si Solomon ay mapayapa ang buong Juda at Israel. Mula sa Dan hanggang sa Beersheba, bawat pamilya ay masariling punong ubas at punong igos. Verse 26, si Solomon ay may 40,000 kwadra na kabayo para sa kanya mga karwahe, at mayroon rin siyang 12,000 mga ngabayo. Verse 27, ang 12 punong lalawigan ang nagpapadala ng mga pagkain at lahat ng mga pangangailangan ni Solomon, at ng mga tauhan pinapakain niya bawat isang buwan. Kailanman hindi sila nagkulang. Verse 28, sila rin ang nagbibigay ng sibada at dayami para sa mga kabayong sasakyan at pangkarawahe. Ipinadadala nila iyon kung saan kailangan. Verse 29, ang sarap naman ng ganun, no? Libre sila. Okay. Yung mga ba guys, kung sa pamumuno ni Solomon ba, yung mga mga libre. Kasi pinapadala niya yung mga kailangan nila. Verse 28, sila rin ang nagbibigay ng sibada. Pero mo, ilan yan? 12 yata yun. 12 tribe ba yan? Okay, alitin ko. Okay, verse 25, habang nabubuhay si Solomon ay mapayapa ang buong Juda at Israel. Mula sa Dan hanggang sa Beersheba, bawat pamilya ay may sariling punong ubas at punong igos. Verse 26, si Solomon ay may 40,000 kwadra ng kabayo para sa kanyang mga karwahe, at mayroon rin siyang 12,000 mga ngabayo. Verse 27, ang 12 punong lalawigan ang nagpapadala
ng mga pagkain at lahat ng pangangailangan ni Solomon at ang mga tauhang pinapakain niya. Bawat isa ay isang buwan, kailan may hindi sila nagkulang. Verse 28, ay inulit ko pala. Sila rin ang nagbibigay ng sibada at dayami para sa kabayong sasakyan at pangkarawahe. Ipinapadala nila iyon kung saan kailangan. Unang Hari chapter 4 verse 29, walang kapantay ang katalinuhan at karunungang ipinagkaloob ni Yahweh kay Solomon, walang katulad ang kanyang kaalaman. Verse 30, ito ay higit sa karunungan ng lahat ng mga matatalinong tao sa silangan at sa buong Ehipto. Verse 31, mas marunong siya kaysa sinumang tao. Mas marunong siya kay Ethan na mula sa angkan ni Ezra at kina Heman, Kalkol, Darda at mga anak ni Machol. Naging tanyag siya sa lahat ng bansa sa paligid. Verse 32, siya ang may akda ng 3,000 salawikain. Kumatha rin siya ng 1,005 mga awit. Verse 33, nakapagpapaliwanag siya tungkol sa lahat ng uri ng halaman mula sa cedar ng Lebanon hanggang sa hisupong tumutubo sa pader. Naipapaliwanag din niya ang mga tungkol sa mga hayop na lumalakad o gumagapang sa lupa, gayon din ang tungkol sa mga ibon at mga isda. Verse 34, dinadayo siya ng mga hari sa buong daigdig upang makinig sa kanyang karunungan. Pinapapunta rin sa kanya ang maraming mga tao upang siya ay mapakinggan. Bukas na itong chapter 5, pag-aanda sa pagtatayo ng templo. So bye everyone, God bless.